Alright, that's it. J-Burn. Monday to Sunday. Sunday na naman. Kamusta kayo? Okay lang ako. So, ayun. First week na ng October. Medyo malamig-lamig na dito sa Europe. So, pero kahit ganun may heater naman tayo. Kaya pwede tayong mag-sando-sando. So, ayun. Ang weekly topic natin ngayon ay save face. So, ano nga ba yung save face? Save face is yung iiwasan nating ipahiya o wag mapahiya yung isang tao. So ayun, diba? Basic lang naman, madami naman na parang palagi naman natin nagagawa yan Kumbaga, basic basic human decency. Yan ang term nila dyan So para sa akin, ano nga ba ang save face? Sa akin may dalawa yun Isang tolerable, tsaka isang intolerable. So, tolerable is yung kaya kong konsintihin at yung intolerable hindi ko kayang sikmurain yung mga ganyan. So, usually pag tolerable, yun yung hindi naman harmful. So, pag hindi naman harmful, pinapabayaan ko lang. Pero pagka intolerable, na yung niya, sinasabi niya, usually harmful yan medyo chine-check natin yan. Kinakausap natin ng personal or kapag na talaga, minsan kapag medyo ibang klase na, yan, pwede na. Siguro kailangan mo na talagang pagkupal na talaga, yan. Deserve na nila minsan na ipahiya pag hindi natin na sila natututo. So, ayun. So, example natin sa life. Kunyari, ganito. Meron kang kaibigan. Sinundo ka niya, di ba? Tapos, nakakotse siya, pak. Mag-uusap kayo habang nagdadrive siya.
nasabi niya na ano, na sa kanya yung kotse. Kahit alam mo naman na hindi niya yung kotse, parang gusto niya lang i-flex eh. Kunyari, gusto niya lang, kahit alam mo naman na hindi sa kanya yun, gusto lang niya i-flex na sa kanya. So, anong reaction doon? Siyempre ikaw, alam mo naman na, di mo na kailangan, hindi naman sa'yo to eh, sa mama mo to eh, sa papa mo to eh. Hindi mo na kailangan sabihin yun. Kumbaga, let it slide, di ba? Hayaan mo na lang mag-slide yung sinabi niya. Kahit alam mo na hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi hindi ka naman nasaktan eh. Di ba? No harm naman yung ginawa niya. Kaya pwede natin konsintihin si tropa. So yun, tolerable yun, no harm. So yun, hindi na natin kailangan i-check yung mga ganyan. Yung hayaan natin, save face natin. Malay mo, confidence boost niya yun eh. Di ba? Para mas lalo siyang magsikap na alam niya sa sarili niya, magkakakotse rin talaga ako. Kiniklaim ko lang talaga na sa akin to, kahit hindi sa akin to. Pero, okay lang yun. Okay lang sa kanya yun. Sa kanya na yun. Siya na nakakaalam kung paano niya i-figure out yung mga ganong-ganong klaseng bagay. So, ang intolerable naman, yung kunyari, may senaryo na napapaaway kayo. O yun, mga ganong klase. O kaya, masasangkot kayo sa isang anomalya o krimen. Siyempre, i-check mo muna. Hindi yung pwedeng, kunyari, sinabi ng kaibigan mo, sige, sagot ka namin. Kunyari, yung isang tao na nanghihingi ng tulong. Sagot ka namin. Para lang hindi mapahiya, para lang masabi na we got you. Kahit alam naman namin na yung sinasabihan niya ay masama or mayroong ginagawang masama, doon ang insight ko naman doon sasabihan ko lang na hindi mo ko aasahan dyan, wala kang aasahan sa akin. Kasi ano yun alanganin yan hindi ka nag-iisip kumbaga napapasubo ka lang talaga kumbaga yabang na lang din yan So, i-check mo na yun kasi intolerable na yun hindi mo naman, buti sana kung yabangan lang na hindi harmful paano kung may gagawin ng makakapanakit na ng ibang tao or makaka-perwisyo na. So, iniiwasan natin yon. Kumbaga, chinecheck natin pare, kailangan natin pitikin yan. Yung minsan kasi hindi nag-iisip yung mga kakilala natin. Kailangan lang. Pag ikaw nakikita mo na delikado na, check mo na lang din. So, ayun. Sa work naman, kunyari, yung ka-work mo, kunyari yung ka-work mo is meron siyang nagawa or nasabi na regarding sa trabaho, related sa trabaho, na kaya naman niyang ayusin, di mo na kailangan, kunyari, nag-fucked up siya pero kaya niya naman ayusin yun. Di mo naman na kailangan ipamukha sa kanya na nagkamali siya Kumbaga, ipapahiya mo pa, isasabi mo pa sa ibang tao na ayan, nagkamali yan, parang pagtitripan pa ba? So, kailangan pa ba yun? Hindi na yung kailangan. So, parang bata yun. Nasasabi ko yun kasi may mga nai-encounter ako na ganun. Tapos naiisip ko, bakit kaya ganito ito mag-isip? So, iniiwasan natin yun hanggat maaari na. Sana, huwag tayong maabot sa ganun na alam na nating nakakahiya. Huwag na natin i-shout out kasi paano kung sa'yo naman gawin yun, di ba? Kaya, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa'yo. Yun lang yun. Yun lang yung cycle nun. Tapos yung intolerable naman yan. Tulad lang din yun sa may na pagka, kunyari, sa work yung mga seniors nyo, yung mga uppers nyo is walang niya na talaga. Yung hindi na kupal na ba? Kumbaga, hindi mo masigmura yung kakupalan. Medyo, delikado na. Kaya regarding sa work, usually dito sa barko, masyado ng delikado, di ba? Pwede mo namang sabihin na, kunyari, sasabihin mo sa kanya na hindi mo kaya yon or kakausapin mo siya, yung kung pagka hindi na siya yung kupal na talaga yung pinipilit niya palagi na akala niya ang lupit niya pero wala lang bumaboses sa kanya. Kausapin mo na lang natin sa personal. So, sir, ganito, hindi naman bata pwede na ganyan.
lalo na sa safety. Iwasan natin yun. Kumbaga kausapin na lang natin, bigyan natin siya ng, sabi na sa personal, o yun, mas maganda talaga kausapin mo sa personal kaysa yung minsan, anyari alam na ng lahat na kupal siya, tapos nag-voice out ka sa madaming tao, edi parang nakakahiya yun sa kanya. Kumbaga, na ano mo siya sa harap, edi lalong magagalit yun, lalong magiging defensive yun. So yun, kausapin na lang natin sa ano. Pero kapag inaabot ka, minsan siguro, pero iwasan natin yan, yung madaming tao bigla kang mag-voice out. Mas professional kapag kinausap mo ng personal. So, yun kasi adult na tayo, nakakaintindi na tayo, di ba? Baka mamaya, hindi niya nabubulag lang siya sa ginagawa niya. Hindi niya alam na hindi okay. So, yun. Voice out, yan. Intolerable yan, mga ganyan na. Ganyan. Yun, mga ganun. So, ano pa? Sa relationship naman, so, ayan, sa dating yan. Sa dating naman. So, usually yan, yung mga ka-date natin, nagkakwento sila about their exes. Ganyan-ganyan, sinasaktan sila. Kung ano-ano sinasabi sa kanila. Basta lahat-lahat, parang sobrang sama ng ex nila. Kasi syempre ex na nila yun. Sasabihin talaga nila. Usually sasabihin nila masama yun or kaya nga sila nag-break. So, di naman natin sila masisisi kasi baka nga ganun yung ginawa. Pero, on the other side, baka meron din silang ginagawa. Hindi nila sinasabi yung ginagawa nila. So, kung ano sila dun sa relationship nila, sa past relationship nila. Bali, kwento lang sila ng kwento. Pero deep inside sa atin, wala naman tayo masyadong, kahit alam nating bullshit yung ibang sinasabi nila. Pero, okay lang yun. Kumbaga, yun yung kailangan nila yun eh. Hindi naman natin sila masisisi. Para kunin natin sila, di ba? Parang, yun eh, di ba? Parang kino-convince tayo, di ba, na minsan, alam mo yun, na good girl sila. Pero, so, ayun. Pinagbibigyan natin, hindi natin sila binabara. Kumbaga, nakikinig lang tayo, okay. Pero, deep inside, iniisip natin, okay, pinag-aaralan lang natin sila. Pero, wala naman tayong masyadong paki talaga sa mga exes nila. Kumbaga, ang atin ikaw kung ano ka ngayon. Yun yung gusto namin. Gusto namin kung ikaw, kung anong nakikita namin sa harap. Siyempre, kikilalanin ka namin. Kumbaga, pag-aaralan ka pa rin. Kasi mahirap din eh. Yun, hindi natin sila binabara. Save face pa rin yun. Tolerable yun, kahit na ganun. Tapos, ano pa ba? Kapag nagbe-break up, yan. Pag nagbe-break naman yan, usually, mga girls nagpo-post yan eh. Kung ano yung relationship ba, kunyari. Ganito, nag-break na kayo, pak. Sabi niyan, sama-sama mo, bam, bababae ka, bam. Wala kang kwenta. Lahat. Sinasabi nila sa social media, pinopost nila. Which is, ang kalat nun, di ba? Pero, para sa akin, kailangan din talaga nila. Kailangan nila ng kadamay. Kailangan din nilang syempre, attention ng Tsaka, para malaman din ng iba na single na sila. So, yun, isa rin yun. Tricks din yun. So, okay lang yun. Kailangan nila yun para sa survival nila yun, di ba? Para alam mo yun. Yun eh. Ganun talaga eh. It is what it is. So, hayaan lang natin. Tapos, ikaw bilang lalaki, huwag mo nang gayahin yun. Hayaan mo na lang yun. Kumbaga, huwag ka na mag-post. Di ba? Yung iba kasi nagpo-post pa eh. Di ba? Siraan sila sa social media. Doon nga. Sa social media, siraan sila. Di ba? Parang ang bullshit naman nun eh. Di ba? Siraan kayo. Paano kung magkabalikan? Di ba? So, nakakahiya. So, yun. Mas maganda. Huwag mo na lang din pansinin. Papasok na rin yun dun sa wala namang harm eh. Kumbaga, wala siyang harm na hindi ka naman nasaktan. So, nasaktan ka lang siguro sa loob. Syempre, minahal natin yun eh. So, ayun. Tsaka, anong point para mag-post ka pa, sisiraan mo pa, sasabihin mo pa yung mga shits dun sa social media? Minahal mo yun eh. Tapos, syempre, nagbalagbagan din kayo nun, syempre. Pinoprotektahan mo din kasi yun. Kumbaga, yun na yung pinakahuling
mission mo sa kanya. Huwag ka na lang magsalita para maprotektahan din siya. Kumbaga, para di rin siya kawawa. 'Di ba? Kung sakaling tsaka ano ang pangit eh. Pangit nung magkakalat pa kayo sa social media. So let it go. Hayaan mo na pagka na fucked up na yung relationship nyo, di na kayang ayusin. Wala na, bounce na yun, X na. So yun. Wala na, di na, ayun yung ano natin. Yung gagawin natin kung sakaling ganun kasi. Yan na lang natin. So, ayun. Yun yung topic natin for this week. Save face. Ikaw, anong insight mo sa topic natin? Save face. Ano yung tolerable o yung kaya mong sikmurain na mga bullshit na kausap mo para hindi lang siya mapahiya? At ano yung intolerable na hindi mo masikmura na ginagawa ng hindi mo masikmura na yun na ginagawa ng kausap mo kaya chinek mo na, hindi mo na siya pinalampas. Kumbaga yan. Comment down below yung experience nyo or kung gusto nyo ikwento, kayo bahala, babasahin natin para alam mo yun, para may info lang din tayo. So yung mga kaibigan natin, mababasa din nila kung paano hinahandle yung mga ganyan. So ayun, ganun pa rin. Get that dough. Get fit and rich. Adios. Next time ulit.